Sa gitna ng inaasahang matinding trapiko sa Metro Manila dahil sa mga road project, pahabain ng operasyon ng Philippine National Railways. Ilulunsad na rin ng PNR ang mas komportabling mga bagon sa buwan ng Marso. Saksi si Victoria Tulad. LRT, MRT, at ngayon mga tren ng Philippine National Railways. Ang mga tren ito ngayon pinapabuti na raw ang serbisyo para sa mga commuter. Sa gitna ng matinding trapikong inaasahan sa Metro Manila dahil sa kabi-kabilang infrastructure projects ng DPWH. Ang PNR maglulunsad sa Marso ng premium train. 60 to 90 pesos man ang pamasahe. Komportable naman daw ang biyahe dahil may lounge chairs, banyo at aircon. Dahil reserved seating dito sa premium coach aabot sa 120 ang bilang ng mga katao na maaring sumakay sa bawat biyahe. Pero sa ordinaryong tren kung saan maaring tumayo, talaga namang siksikan. 700 hanggang 1,000 pasahero kasi ang maaring sumakay sa bawat biyahe. Kaya naman mas mura at nasa 10 to 35 pesos lang ang pamasahe sa ordinary trains. Minsan masikip, minsan nakatayo, minsan nakaupo. Yun lang, okay lang. Mura pamasahe. Kung magta-try ka naman ng jeep, matagal, isang halos, lalo na pag rush hour, almost 3 hours nasa jeep ka. Tag dito, ano lang siya, ganun ka-fast, mga 30 minutes. At simula sa susunod na linggo, mula alas 7 ng gabi, alas 8 na magsasara ang PNR. Palagay ko po ay may yung number 1 na alternatibo. We are running po parallel sa South Luzon Expressway from Santa Rosa all the way to Manila to Tuban. Maging ang MRT3 mag-e-extend ng biyahe. Sa Lunes hanggang March 7, 4:30 na umaga ang simula ng biyahe sa North Avenue Station at 5 a.m. sa Taft Avenue Station. Mula March 10 hanggang 21 naman, 10:30 ng gabi ang alis ng huling tren sa North Station at 11 ng gabi sa Taft Station. Pero para kay Senador Ralph Recto, higit pa sa dagdag biyahe, dapat dagdagan pa raw ang mga tren ng PNR. Bagamat malaki pa rin ang gastos kesa kita, di hamak na mas maliit daw ang 5 pesos na abono o subsidy kada pasahero ng PNR kumpara sa 40 pesos na subsidy kada pasahero ng MRT at LRT. Mas mura at mabilis din daw kung sasakay sa ferry service sa Pasig River. Bubuhayin itong muli ng MMDA sa Abril matapos isara noong 2011 dahil sa pagkalugi. Mas maraming station kaysa po sa The same. Walang dadagdag na station. Painting lang yung release, refurbish, gano'n. Mas mabilis. Lalo sa mga nagsisimpang Quiapo, mga 45 minutes, nandun ka na. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.